Ipinaliwanag ng DTI na sa mga lugar lang na sinalanta ng Bagyong Pablo ang umiiral na price freeze. Ayon sa DTI, bagamat nagdeklara ng National State of Calamity si Pangulong Aquino, sa mga lugar na apektado lamang umiiral ang price restrictions. Matatandaang inihayag ng DTI na papatawan ng karampatang parusa ang negosyanteng mahuhuling lalabag sa price freeze. Sinabi pa ng DTI na tatagal ng 60 araw ang nasabing price control. Ipinaalala ngayon ng Department of Health sa Cordillera ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay upang hindi tamaan ang iba't ibang sakit katulad ng sakit sa bato. Para sa detalye, narito si Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Nanawagan na tanggapan ng Department of Health Cordillera sa mga mamamayan ng rehiyon at maging sa buong bansa na panatilihin ang malusog na pamumuhay o health upang maiwasang tamaan ng iba't ibang uri ng sakit sa bato o kidney problem. Sa isang pulong balitaan, ipinaliwanag ni Dr. Shelly Aral, Regional Coordinator ng Renal Disease Control Program o REDCAP, na 5 uri ng sakit sa bato ang maaaring matamo ng isang tao kung ipagpapatuloy nito ang pagwawalang bahala sa kanyang kalusugan. Kabilang na dito ay ang urinary tract infection o impeksyon o pamamaga ng daluyan ng ihi, glomerulonephritis o ang pamamaga ng maliliit na ugat sa nephrons o blood filters, nephrosis o ang sobrang proton sa ihi at sobrang pamamanas ng katawan, renal calculi o ang pagkakaroon ng bato sa kidneys, at ang renal failure o ang pagkakalason ng dugo sanhi ng malubhang pagkakasira ng mga bato. As of this time, sa Cordillera Administrative Region, our cases po of renal disease undergoing hemodialysis is increasing. So for the first, second, and third quarters of this year, from January to September, we already have a total of 245 cases. And as I have said, we have 56% of which is and 44% female. The bulk, 80% are from CAR mismo, and the 20% is from other regions, especially sa Region 1. Kaugnay nito, hinihikayat ni Dr. Aral ang mga mamamayan di lamang sa Cordillera kundi maging sa buong bansa na sumailalim sa taunang pag-e-examine ng ihi o urinalysis upang malaman kung may problema sa ihi na sang senyalis ng sakit sa bato. More or less, if we look at diabetes and hypertension, these are still lifestyle related. So sa pagkain po natin and also our activities. So dapat po hindi tayo parating nakaupo, dapat mag-exercise din. And also our intake of water, kailangan din po sinasabi nila na sabi dati at I think it's 8 glasses, pero there are those na talagang they go as high as 2 liters of water intake in a day. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.